We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 17 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you.
At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at iba't Sinabi niya ng malakas sa tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang Kanyang pagtukom. Sambahin ninyo siya na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at pagkakabal. Isa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Muli po, ang inyo pong malit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay inyo pong muling makakasama sa isang buong oras sa ating pag-aaral ng ating lesson para sa linggong ito. So, kamusta po kayo mga kapatid at mga kaibigan? Kami po ay nagagalak na tayo ay nagkaroon muli ng pagkataon na aralin natin ang salita ng ating Panginoon. Pero bago yan, binabati natin kayong lahat saan mang panig at sulok ng bansa at ng mundo na kararating itong ating live stream na ito dito sa ating maliit na programang ayon sa nasusulat ministry. So mga kapatid, tayo po ay nasa ikatlong lesson na ng taong ito, no? Sa quarter na ito, mga kapatid. So, ang ating lesson ay pinamagatang ang maging kalugod-lugod sa Diyos. So, napaka basic na title, mga kapatid, no? Na siguro naman ay nauunawaan ng lahat. Ang maging kalugod-lugod sa Diyos. Paano nga ba tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos? Kasi minsan, naiisip ng marami na yung ating pamumuhay na ating nakasanayan ay okay na at yun na parati ang ating ikinabubuhay sa araw-araw, no? So sa pag-aakala ng marami na okay na basta ganun na lamang, no? Hindi po ganun ang itinakdang buhay ng Panginoon para sa atin mga kapatid, no? So sa gabing ito mga kapatid ay ating tatalakayin ang isang kabanata, sabi dito, no, ang pagdiriwang ng may kagalakan. So bakit dapat tayo magdiriwang ng may kagalakan, mga kapatid? So, bago po tayo magpasimula sa ating lesson or sa pagrerepaso ng ating aral ngayong gabing ito, kayo po ay aking inanyayahan, mga kapatid, na tayo po ay yumuko at humingi ng tulong at gabay mula sa ating Panginoon upang sa gayon mabuksan ang ating kaisipan at upang maging bukas ang ating pangunawa sa kanyang dakilang kalooban. So inyo pong samahan po ang inyong pong malitang lingkod sa ating pananalangin. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, Panginoon, na ikaw po ay may-ari ng ay mga buhay at may-ari ng lahat ng mga bagay, Panginoon. So sa gabing ito, Panginoon, ay muli po kami ay magpupurit pagluluwalhati sa iyo sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong ng salita. Nawa, Panginoon, ay inyo pong itago ang inyo pong abang instrumento sa mga sandali ito upang ang aming mga kapatiran na nakapanonood ng live stream na ito, Panginoon, ay kayo lamang po ang kanilang makita at marinig sa gabing ito, Panginoon. At ito pong aming pag-aaral, Panginoon, ay naway makapagparangal sa iyo at makipagpaitaas ng iyong dakilang pangalan, Panginoon, at hindi po ng iyong lingkod, Panginoon. Kaya naman, hinihiling po namin at nagpapakubaba kami, Panginoon, na kami po ay inyong pong linisin ng iyong banal na dugo na nabuhos sa krus upang kami maging kalugod-lugod, Panginoon, sa iyong harapan. At yun din, Panginoon, upang kami ay makaunawa, Panginoon, ay i-boost niyo po sa amin ng Santo Espiritu na nagmumula sa iyo upang magkaroon kami ng karagdagang karunungan, Panginoon, sa aming gagawing pagtalakay. At maging pagpapalit biyaya po sa amin ang lahat ng ito. Ito po ay panalangin namin
sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Yan. So, ngayong gabi, mga kapatid, ay may mga nagko-comment na, no? Basahin natin yung nag-comment. So, early comment itong mga kapatid, ha? So, ayan, wala pa naman, ano? Okay. So, dito, ito yung ating lesson, no? Pero bago yan, alam niyo mga kapatid, may gusto po ko itumuro sa inyo. Kung wala pa po kayo nito, no? Napakaganda pong pagkababasahin, no? Ito po, no, mga kapatid, ang bago nating devotional. Ito ating devotional book na tuwing umaga ay napakagandang pagnilay-nilayan at pagbulay-bulayan, no? Ang title ay Baka Ating Malimutan. So, huwag niyo kakalimutan bilhin. Huwag niyo po kakalimutan itong bilhin sa ating mga literature evangelist, mga kapatid, at sa ating Sabbath School department, no? Humingi po kayo ng ganito nating devotional upang sa gayon, mga kapatid, ay magkaroon tayo ng refreshing sa atin yung kasaysayan ng ating church mula pa sa panahon ni William Miller na isang Baptist preacher hanggang sa ating kapanahonan at magpasa hanggang ngayon ang legasiya ni Sister White at ng ating mga pioneers ay maisabuhay natin at practically ay matuto tayo sa kanilang mga naging experience sa buhay, mga kapatid. At sa gayon din sa halimbawa ng kanilang pananampalatayang nakita nila noong panahong iyon, mga kapatid, no? So muli po, ang ating pong devotional na ang pangalan ay Baka Ating Malimutan. So huwag niyo pong dilimutan ito, mga kapatid, ha? So yan. Okay. So tayo po ay magpasimula, mga kapatid, sa ating gagawing pag-aaral. This is very short, mga kapatid, dahil nyo naman po, no, na straight to the point tayo para ating magbibigay tayo ng reflection sa ating lesson ngayong gabi nito, no? So, unahin ko na po muna, mga kapatid, sabi po dito, no? Ayan, maging ang walang sino man, maging ang pinakamasamang makasalanan, ay, sabi dito, walang sino man, okay? Walang sino man maging ang pinakamaming makasalanan ang hindi man ng Diyos. At dahil pinahalagahan ng Diyos ang mga tao na higit pa sa maaari nating isipin, hindi sila naluluod sa kasalanan dahil mahal niya tayo at alam din niya kung ano ang magagawa ng kasalanan sa atin. Yan. So, ito nga, mga kapatid, ang iniisip o nasa isip ng Diyos ay mas mahalaga, no? Or mas mahalaga kaysa sa maaari na ito. Ito yung pag-ibig ng Diyos na kahit gaano ka pa makasalanan at gaano ka pa karumi, mga kapatid, ay tayo ay mahal pa rin ng Diyos. Tandaan natin, bagaman tayo ay mga makasalanan at walang halaga, no? Isang walang kabuluhan at sabi nga natin, mga kapatid, tayo ay hindi karapat-dapat sa biyaya ng Panginoon. Hindi tayo nakaabot sa kanyang kalwalhatian. Gayunman, mga kapatid, tayo po ay minahal ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig at ating natutunan itong nakaraan, mga kapatid, na pag-ibig ng Diyos, hindi yan nawawala. Ang tao ang nawawala sa relasyon sa Diyos. Hindi po ang pag-ibig ng Diyos. Never po titigil ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. His love endures forever, mga kapatid. No? So, tayo po ang nawawala, hindi ang Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay parating nandito, parating siya umibig. Tayo ang nawawala, mga kapatid, sa piling at relasyon natin sa ating Panginoon. No? Yun po ang malaking katotohanan na dapat nating tignang mabuti at pagnilay-nilayan, mga kapatid.
No? So, ano pa sabi dito mga kapatid? No? So, sa kwentong ito na isinalaysay ni Jesus, so may kwentong isinalaysay si Jesus. Ano ba itong kwentong ito na isinalaysay ng ating Panginoon? No? So, babasahin ko po sa inyo ang kwentong ito, mga kapatid, na isinalaysay ng ating Panginoon upang makita ninyo yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. No? Yan. Basahin natin, mga kapatid. Ang sabi dito, maagang hiniling ng anak na lalaki sa kanyang ama na tanggihan ang kanyang ama at ang sambahayan ng kanyang ama. Ang alibughang anak ay nagpatuloy sa paghanap ng kanyang sabi dito, naghanap, mga kapatid, ang alibughang anak. Ano ang hinahanap niya? No? Ang sabi niya dito, mga kapatid, ay kumakain mula sa isang labangan. No? Ayan, nagpatuloy sa paglustray ng kanyang mana at ubos sa hirapan at gutom. Yan, gutom. So, napagtanto na ang mga tulong sa bahay ng kanyang ama ay may higit na sapat na pagkain. Nagpasya siyang umuwi na isang alipin niya. Yan. Ang sumunod na pangyayari ay napakaganda. Ayan, tignan po natin mga kapatid ha. So, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, no, mayroong isang alibughang anak or sa English, ito yung tinatawag natin the prodigal son. Yung nawalang anak. Ano, yung napahiwalay na anak sa kanyang ama. Ang sabi dito mga kapatid, maagang kinuha ng anak yung kanyang mana sa kanyang ama at tumayo siya sa kanyang ama at nilustay niya lahat ng kanyang mana hanggang sa siya ay magutom. Ngayon, ay nagplano siya, mga kapatid, na manumbalik hindi bilang isang anak, kundi maging isang gaya ng alipin. No? Bakit? No? Bakit inisip niya na maging alipin? Dahil, mga kapatid, noong malustay niya ang lahat ng kanyang kayamanan, no, na kanyang minana mula sa kanyang ama, ay napagtanto niya na mas maganda na kanyang ama kaysa sa kanya. Kaya naman, mga kapatid, nagplano siyang bumalik. No? Nagplano siyang bumalik. Pagkatapos niyang lustayin, pagkatapos niyang ubusin ang lahat, mga kapatid, ay napagtanto niya na dapat siyang bumalik sa kanyang ama. Yun po ang naging sitwasyon ng alibughang anak na ito. No? At ang sabi dito sa ating lesson, no, ang sumunod na pangyayari, no, sumunod na pangyayari ay napakaganda. Okay, pagpatuloy natin ang pagbabasa, mga kapatid, no? So, napakaganda daw ang sumunod na pangyayari. Gaano kaya kaganda yung plano niyang pagbalik ng alibughang anak? Basahin po natin. No? Ang ilang mga araw ay ang ilang mga ama ay palalayas ng ang gayong anak sa kanyang pagbabalik, no? Yan. Kinuha mo na ang iyong mana at humiwalay ka sa akin at sa aking sambahayan. Wala ka ng lugar dito. Iyon ay ang pagiging isang kalakal, no? At nakauwian, no? Ayan, sabi dito, nakauwian, no? So, kumbaga pa nakasanayan na nila, mga kapatid, no? Ayan. So, makatwiro din sa loobin, hindi ba? Sa mata ng ilang gulang, ang anak na yun ay napakalayo na parang tanggapin pang muli sa kanyang tahanan, lalo na maging isang anak. Kasi isipin po ninyo, mga kapatid, buhay pa yung iyong magulang, kinuha mo na yung mana. O, binabati natin si Captain.
Brother Arcel Ballesteros, yan. Ang ating captain sa barko, maraming pong salamat sa iyo, kapatid, sa pagtulong sa ministry ng inyong maliit na lingkod. No? So pagpalain ka ng Panginoon at lagi ka mag-iingat dyan sa barko. No? So see you soon pagbaba mo, kapatid, ngayong January. No? So sana magkakita tayo. Okay? So patuloy natin yung pag-aaral, mga kapatid. No? Sabi dito, yung ganong klaseng anak ay hindi natatanggapin ng ganong klaseng magulang. So iniisip nung alibughang anak, mga kapatid, na hindi na siya tatanggapin ng kanyang ama. Kasi kinuha niya na yung kanyang mana at tumalikod nga siya sa kanyang ama. So, alam niyo, mga kapatid, ito yung side story ng anak. Sa pag-aakala niya na hindi na siya tatanggapin ng kanyang ama. No? So, ito yung side story niya. Ngayon, dito, makatwiran lamang na kapag ikaw ay lumayas sa iyong mga magulang at itinakwil mo na sila bilang magulang, mga kapatid, ay ibig sabihin ay iyong itinatakwil na ang iyong relasyon sa iyong magulang, kaya nga hindi na siya makababalik. Ano? So yun yung kanya nasa isip. Okay, so ano ba yung nangyari pagkatapos ka talaga, mga kapatid? No? Ngayon, sa talinaga, ang ama ay tumatawan mismo sa Diyos. No? Ay hindi tumutugon sa alinman mga paratang na ito. Sa halip, no? Sa halip, mga kapatid, habang ang alibughang anak ay nasa malayo pa, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama ay tukbo, niyakap siya at tinagkan. No? Kahit pa itinuring niya na hindi karapat-dapat sa panahong yon para sa Panginoon ng bahay na tumakbo upang makatagpo ng tao, ang ama sa kanyang sa kanyang malaking bag ay tumakbo palabas upang salubungin ng kanyang anak at may mas nakakagulat. No? Ayan. Ibinalik siya sa kanyang sambahayan at naghasik pa ng pagdiriwang para sa kanya na nagpapahiwatig ng malaking habag ng Diyos para sa bawat suwail na tao at ang kagalakan sa na nararamdaman niya dahil sa isang taong nanunumbalik. Isang napakaganda larawan ng Diyos. No? So ito, mga kapatid, nakita natin dito sa ating lesson, isang nakaagulat na pangyayari na hindi natin iisipin. Na ang isang alibughang anak, no? Hindi alam nung alibughang anak habang nag-iisip na bakit hindi na ako tanggapin ng aking magulang, no? Ay nakita niya, mga kapatid, nakita ng kanyang ama, natanong siya ng kanyang ama at awang-awa sa kanya, mga kapatid, na siya ay namumulubi na dahil nilustay niya lahat ng kayamanan ipinamana sa kanya. Awang-awa yung kanyang tatay. Tumakbo yung kanyang tatay at hinagkan siya. Oh? Sabi dito sa ating lesson hinagkan siya, mga kapatid. At pagkatapos ay nakagugulat, ibinalik siya sa sambahayan at ang kanyang ama ay nagtapon ng pagdiriwang. No? Kumbaga, nagpasimula ng pagdiriwang para sa kanya dahil siya'y nanumbalik. Gayon na lamang yung kasiyahan nung ama nung bumalik ang kanya. Sa madaling salita, ang Diyos na kumakatawan doon sa ama at tayo na kumakatawan doon sa alibughang anak, mga kapatid, ay gayon na lamang ang kasiyahan ng ama kung tayo ay manunumbalik sa Kanya. Na kahit ibinigay na ng Diyos sa atin ang lahat, matapos na ibigay ng Diyos sa atin ang lahat, pero lahat ng ito ay sinayang natin. At
lahat ng bagay ay para bagang araw-araw na nawawala sa atin. No? Na hindi natin kontrolado na ang buhay, nahihirapan na tayo. Ang Diyos ay nakatingin sa atin. At awang-awa din sa atin, gaya ng Ama doon sa libughang anak. Naghihintay, mga kapatid. Naghihintay siya sa atin na bumalik upang kanya tayong muli at tanggapin sa kanyang sambahayan. Gayon kabuti ang ating Panginoon. Na kahit gaano tayo makasalanan, ano man ang ating pagtanggi sa Kanya, ay ang Kanyang pag-ibig ay naghahari, mga kapatid, at patuloy tayong tatanggapin ng paulit-ulit kahit na tayo ay paulit-ulit na lumayo sa Kanya. No? Sa madaling salita, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawawala. Yes, mga kapatid, hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. At hindi rin nawawala ang ating pagkaanak pagka tayo ay lumayo sa Kanya. Ang nawawala, tayo. Tayo ang nawawala. Tayo ang humihiwalay. Pero yung pagkaanak natin at yung pag-ibig ng Diyos sa atin, nananatili ito, mga kapatid, na kapag tayo ay nagsisit na numbalik sa ating Panginoon, yan pong lahat ay babalik sa atin, mga kapatid. Kaya, anong kagalakan, sabi dito, mga kapatid, no? Basahin natin. Sabi dito ng ating lesson, no? Okay? So, sabi dito, mga kapatid, sabi dito, bagaman mahirap isipin, no, mahirap daw anyang ipin, itinuturing ng Diyos ang bawat isang tao bilang walang katumbas na halaga. No? Dahilan kung bakit kaya nagagalak siya sa kaligtasan ng kahit isang kaluluwa. So siya ay natutuwa, mga kapatid, pagka ang isang kaluluwa ay nanumbalik sa Kanya dahil ang tao, no, ang tao ay napakahalagang halaga para sa Kanya. Sa paningin natin, tayo ay walang kabuluhan sa Diyos. Pero dahil sa ating Panginoong Kristo na namatay para sa atin, mga kapatid, tayo ay naging mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. No? Napakagandang mensahe ng pag-ibig ng ating Panginoon. Na ang kanyang larawan bilang pag-ibig, mga kapatid, damang-dama natin sa ating buhay araw-araw yan, mga kapatid. At yan po ay ating mararanasan hindi lamang mga kapatid, pagkat tayo'y nanumbapang buhay na ito hanggang sa tayo ay makasama niya doon sa bayang banal na kanyang ipinangako sa bawat isa sa ating mga, no? So walang hanggan ang kagalakan ng Panginoon pagka ang isang kaluluwa nagsisi at nanumbalik sa kanya, mga kapatid, no? So kayo na lamang yung pag-ibig ng Diyos na gusto niya ang lahat ng tao maligtas, no? So nakita nyo gaano kabuti ang Panginoon. Kaya mapasabi ka na lang, God is good all the time. And all the time, God is good, mga kapatid. No? So, ganun kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. No? So, tayo ay nagaganda na malaman yung ganitong klaseng pag-ibig ng ating Panginoon. No? So, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin sa hirap man o sa ginhawa. Tayo manatili dito sapagkat ang Panginoon, mga kapatid, subok na ng panahon. Tapat siya sa kanyang pangako. No? Ngayon, sabi dito, mga kapatid, no? Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa iyo.
nalulugod sa atin, no? Paano, no? Yung ang tawag dito, ang kagalakan ng Diyos ay nakalaan para sa araw ng pagpapanumbalik. Kapag katanggapin natin siya, no, ang kanyang bayan ay magagalak sa atin gaya ng pagkagalak ng kanyang ama sa kanyang alibog na anak. Kaya kapag ang isa na Adventist naligaw sa pananampalataya, nanumbalik sa ating iglesia, tuwang-tuwa ang bayan ng Diyos. No? Samantalang kapag umaalis ang isa, napakalungkot, mga kapatid. Anong sakit ang nararamdaman? Hindi lamang, mga kapatid, ang katawan ng ating Panginoon nasaktan. Pagka ang isang Adventist na wala sa pananampalataya, mga kapatid, ay nawawala din. No? Kumbaga, nawawala rin ang kagalakang ito ng ating Panginoon sapagkat ayaw niya na may mapahiwalay sa kanya. Mga kapatid, ayaw niya na may mapahamak na tao. Kaya kapag ang isang Adventist umalis dito sa church, hindi lang ang buong bayan ng Diyos ang nasaktan, mga kapatid, kundi pati ang Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi lamang tinalikuran ng taong ito ang Seventh-day Adventist, no? Kundi, mga kapatid, tinalikuran niya rin ang Diyos na umibig sa kanya. Kaya, alam niyo mga kapatid, isa lang ang masasabi ko dito. No? Pero bago yan, shoutout natin si Elder Bien Relampagos ng Philinvest, Laguna, Seventh-day Adventist Church, dyan po sa San Pedro District, mga kapatid. So binabati po natin yung mga taga Philinvest, and sana one of these days ay muli ninyo akong maimbitahan, mga kapatid. No? So yan po, no? So ang inyo pong paglingkod ay naghahanap po ng churches na ating mapaglilingkuran, especially this coming Sabbath, mga kapatid. No? So kung mayroon man po available diyan, ay maaari niyo po akong i-approach right after this program, mga, no? Yan. So, tuloy natin, no? Ito po yung aking sasabihin sana, mga kapatid, no? So, pagka ang isang tao sa church umalis dito sa church, nalulungkot ang Diyos. Ang Diyos. So, hindi niya lang tinulukuran, hindi niya lang, hindi niya lang sinaktan ng bayan ng Diyos, kundi sinaktan niya rin ang Diyos na nagmamahal sa kanya. Kaya nakakalungkot yung nangyari kay Brother Raymond Cada, mga kapatid. Sa pag-aakala niyang siya'y tumatayo sa panig ng Diyos, hindi siya tumatayo sa panig ng Diyos, mga kapatid. Siya ay pinagdadalamhati ng Diyos sa kanyang ginagawa. Kung ano ang sakit ng kalingkingan, siya ring sakit ng ulo. No? Kung ang sakit ng ngipin, kahit isang piraso ang nanakit, no, buong katawan na ang masakit. Kaya nga kung ang isang tao, no, halimbawa, ang bayan ng Diyos bilang kanyang katawan, mga kapatid, pagka nasaktan ng katawan, masasaktan din yung ulo. No? Yan ang ating Panginoon Kristo. Kaya, ang tinatalikuran ni Ray, hindi lang tayo, maging ang Diyos. No? Mga kapatid, hindi lang tayo ang sinasaktan niya, kundi maging ang Diyos na nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid. Ito po ang lesson natin. Dapat nating maintindihan na tayo ay mahal ng Diyos kahit ano pang sirkumstansya. No? Hindi nawawala ang ating pagkaanak. Ang nawawala, mga kapatid, tayo ang nawawala sa relasyon sa Diyos. Hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nawawala ang presensya ng Diyos. Hindi nawawala ang biyaya ng Diyos. Ano ang nawawala? Tayo ang nawawala, mga kapatid. No? Kaya yan, no? So, sabi dito, hinihikayat tayo, no? Yan. Hinihikayat tayo ng mga talatang ating binabasa dito na ang mga asawang lalaki ibigin ng kanilang mga asawa
gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia, na ibinigay ang kanyang sarili na alang-alang sa kanya at ibigin ang kanilang mga asawa gaya ng kanyang sariling mga katawan. Efesos 5:25 hanggang 28. No? Ang mga tekstong ito hindi lamang nagbibigay diin sa di makasarili at prinsipyong pag-ibig na dapat tagalayin ng isang asawang lalaki para sa kanyang asawa, kundi nagpapakita na si Kristo mismo ay nagmamahal sa kanyang iglesia bilang bahagi ng kanyang sarili. Nakita niyo po mga kapatid, itinuturing ng ating Panginoon ang iglesyang ito na kanyang sarili. Kaya kung tayo ay nasaktan, maging ang Panginoon nasasaktan. Pagka tayo tinalikuran, ang Diyos din ang tinatalikuran. Pagka tayo ang nilabanan, ang Diyos din ang nilalabanan. Ganon din po mga ang sinasabi ng Biblia sa atin. Ito po ang katotohanan na sinasabi ng Biblia mga kapatid. Na ang Diyos nagdiriwag ng may kagalakan kung ang isang tao na nahulog mula sa biyaya ng Panginoon manumbalik. Yan ang panawagan natin, mga kapatid. May panawagan tayo sa mga tumalikod sa ating iglesia. No? Ano ang ating panawagan sa mga tumalikod sa ating iglesia? Katulad na lamang ni Raymond Cada na tumalikod sa ating iglesia. Brother Ray, no? Ako actually ayoko magsalita siya issue. Marami nagtatanong sa akin ano daw nangyari kay Brother Ray, no? Dapat daw kaming mag-usap ni Brother Raymond Cada. Na dapat daw magdebate kaming dalawa ni Brother Raymond Cada. No? Para sa akin mga kapatid, ako po yung magsasalita na ngayon. No? At totoo lang, ayoko pong magkomento sa issue ni Brother Ray. No? Ayoko pong magkomento sa issue ni Brother Ray. Bakit po? Kasi gusto ko pong respetuhin ang naging desisyon ng ating kapatid. Na instead na ako po ay sumagot, na instead na ako po ay makipagtalo pa sa kanya, ay ninanais po ng inyong maliit na lingkod na ipanalangin na lamang natin siya. Dahil kahit ano pang salita ang ating sabihin, mga kapatid, hanggat hindi nararamdaman ni Brother Raymond Cada ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya babalik sa iglesia. Maniwala kayo sa hindi, mga kapatid, tanging ang pag-ibig ng Diyos, pagka naramdaman ni Ray na mahal pa rin siya ng Diyos gaya ng alibughang anak na tinanggap ng Ama dito sa talinghaga na ating binabasa, baka, siguro, hindi natin alam, bumalik si Ray. Kaya, huwag tayong masyadong magalit. Huwag tayong masyadong magsalita laban sa ating kapatid. Huwag tayong magkaroon ng pagkapuot sa ating kapatid. Manapano, instead na ating atakihin si Brother Raymond Cada, ay ating siyang ipanalangin mga kapatid. Kasi naniniwala ako, sabi nga sa kanta, mga kapatid, may magagawa ang Diyos. Dahil ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid, naintindihan natin sa una nating lesson dito sa ating Sabbath School lesson, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natatapos. Walang kawakasan. No? Pero may hangganan ito. Kailan? Pagka close of probation na. Kapag ang isang tao ay hindi nakapagsisi at dumating na ang panahon ng close of probation, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi na magiging makatwiran pa sa taong binigyan ng napakahabang panahon upang magbago at manumbalik sa Diyos.
Binigyan na siya ng napakaraming panahon at pagkakataon na oras at sandali na bago magpantay ang kanyang paa, bago dumating ang ating Panginoong Kristo na magbago, at hindi niya ginawa. Na natin mga kapatid, Santiago 2:10 ang nakakaalam ng mabuti, ngunit hindi niya ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. At kanina nabasa po natin dito sa ating Sabbath School lesson, mga kapatid, no? Ang Diyos ayaw niya sa kasalanan, no? Ulitin natin ang basa. Sabi dito, walang sino man, maging ang pinakamasamang makasalanan, ang hindi mahal ng Diyos. At dahil pinahahalagaan ng Diyos sa mga tao, higit pa sa maaari nating isipin, hindi siya nalulugod sa kasalanan dahil mahal niya tayo at alam niya kung ano ang magagawa ng kasalanan sa atin. No? Dahil mahal nga tayo ng Diyos, ayaw niya tayo na tayo ay muling bumalik, maalipin sa pagkakasala. Dahil bagaman ang tao'y naligtas na, ay may pagkakataon pa rin sa kanyang buhay na siya ay malalaglag mula sa biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. No, sabi nga sa Hebreo 6:4 hanggang 6, ang sabi doon, minsan nang naliwanagan at nakatikim ng biyaya ng Espiritu Santo, ay at saka tumalikod, ay wala nang haing natitira pa para sa kanya, mga kapatid. Sapagkat papaano pa siyang ibabalik sa pagsisisi. No? Kasi mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo ay, para bagang ipinapakong muli natin ang ating Panginoong Jesucristo. So sa gayon mga kapatid, naintindihan natin na ang isang tao may posibilidad na mahulog sa biyaya ng Panginoon. Kung pinili ng isang tao na siya ay mahulog sa pag-ibig ng Diyos, tandaan natin, hindi po kasalanan ng Diyos sa tayo ay hindi maligtas. Kasalanan natin sapagkat hindi natin pinili na sundin ang kalooban ng Diyos. No? Yun po ang katotohanan doon, mga kapatid. No? Hindi po kailanman natin dapat isisi sa Diyos sapagkat lahat ay ginawa ng Diyos para sa atin, mga kapatid. At wala pong duda diyan. No? Hindi po natin dapat na questionin kung ano ang ginawa para sa atin ng Diyos. Kasi lahat naman ibinigay niya. Maging ang kanyang katangi-tang anak, ibinigay niya para sa ating kaligtasan. Kaya ano at para saan natin sisisihin ang ating Panginoon, mga kapatid. So, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito. Sabi niya sa John chapter 3 verse 16, no? Ngayon na lamang ang pag-ibig niya, mga kapatid, sa atin, no? Na ibinigay niya ang kanyang katangi-tang anak para sa ating kaligtasan, na ang sino mang sumampalataya, mga kapatid, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? So gayon na lamang ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, no? So para po sa ating pagtatapos, mga kapatid, sa ating maikling pag-aaral na ito ng ating aralin ngayong gabing ito, tayo po ay magkaroon ng pagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig para po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So, kayo po ay aking nanyayahan na tayo po ay yumuko para po sa ating panalangin, mga kapatid. Panginoon Diyos na makapangyari sa lahat na may likha ng langit at lupa at may-ari ng aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na aming pag-aaral, na kami po ay naliwanagan, Panginoon, sa inyong walang hanggang pag-ibig. Nakakaibang klaseng pag-ibig at napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Na bagaman kami ay katulad ng alibughang anak, Panginoon, ay tumalikod man sa iyo, ay patuloy mo kung tatanggapin sa iyong sambahayan at iyon tatanggapin pa rin bilang iyong anak, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa panahon
at sa pagkakataon na iyong ibiniyaya po sa bawat isa sa amin, na manumbalik at itama namin ang aming mga gawi at paumuhay, Panginoon, upang makasunod sa iyong kalooban. Nawa, Panginoon, ituro mo po nawa sa amin ang daan pabalik sa aming tunay na tahanan dito sa namin. Kaya naman, Panginoon, buong kapakumbabaan po namin hinihingi sa iyo na na kami po ay inyong tulungan dahil po sa aming kahinaan. Dahil po sa aming kakulangan, Panginoon, ikaw lamang po ang makakakumpleto at ikaw lamang po ang kapangyarihan na dapat siyang dumaloy po sa amin upang sa gayon ay maganap at malubos ang aming kaligtasan. At ikaw ay aming masalubong sa iyong muling pagparito. Kaya naman, Panginoon, dalangin po namin na ang naging pag-aaral namin ngayong gabi ay naging pagpapalat biyaya para sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Okay? So, mga kapatid, syempre, bago ko makalimutan, mga kapatid, meron pa po akong isang bagay na ipaglalambing sa inyo. Yan. Kung hindi naman sobra, mga kapatid, inyo pong tulungan ang inyong maliit na lingkod upang ating maubos na ang mga natitirang libro ni Pastor Cesar Dizon. Dito, mga kapatid, ang Evangelist Manual ni Pastor Cesar Dizon, the Evangelist Manual, Bible Study Question and Answer. Magagamit po siya, mga kapatid, sa ating mga ginagawang Bible study, no? At mga evangelism, mga kapatid. So, ito po, mga kapatid, ay bakit ko po nasabi napakaganda po nito? Ito po, mga kapatid, ay nakita po ninyo, may pagsuporta ng ating kaibigan, Brother Fernando B. Camacho Jr. Nakapirma po siya dito. Si Brother Fernando. Yan. Kita niyo po, mga kapatid, ha? Yan. So, nakapirma siya dito. At ito, mga kapatid, ay mayroong 358 pages, no? At dito po sa likuran, makikita po ninyo, meron po tayong mga iba't ibang verses dito. Halimbawa, under this topic, no, yung first doctrine natin, the Word of God. No, pag mag-Bible study po kayo, ay madali nyo pong mahanap ang mga talatang ito. No? So may listahan ng mga verses na pwede nyo pong gamitin sa inyong mga Bible study. At ito rin po, mga kapatid, meron po tayo tinatawag na Bible instruction. No, ayan. So kung paano natin gagawin, no? Ayan ang method for personal evangelism. So kung paano natin i-approach ang ating mga kaibigan, mga kakilala, at mga kamag-anak pagka nais natin na sila ay imbitahan sa ating ating pananampalataya, no? So ito po ay 358 pages. Ulitin ko po, mga kapatid. Ito po ay 358 pages at meron pa po tayong 3 kahon nito, 75 pieces pa po ito, mga kapatid. So, matanong po nila, magkano po ito? Ito po ay nagkakahalaga, mga kapatid, ng 550. 550 pesos, mga kapatid. And ang ating bayaran po ay via GCash, mga kapatid. So, maaari nyo po kay PM kung gusto nyo po ng ganitong libro ni Pastor Cesar B. Dizon, ni Pastor and Evangelist Cesar Dizon. So, wala naman pong hindi siguro nakakilala sa ating butihing Pastor Cesar Dizon. So, muli po, mga kapatid, kayo po ay aking inihahabilin sa maibigin at mahabaging kamay ng ating Panginoon na naway inyong patuloy na saliksikin at patuloy po ninyong sampalatayanan na ang ating Panginoon ay namatay at muling nabuhay at muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya, kapatid at kaibigan, at ikaw na nanonood dito sa ating programa,
maghanda ka na dahil si Jesus malapit nang dumating. So muli po, ang inyo pong malita lingkod, Brother Denmar Santiago. Makita-kita po ulit tayo sa susunod na araw at tayo po'y magkakaroon muli ng ating Sabbath School lesson gaya ng ating ipinost dyan sa ating Facebook from 8 to 9 o'clock ng gabi, isang oras sa pagdidiscuss ng ating lesson, mga kapatid. So, God bless you po, mga kapatid, and hopefully magkaroon tayo ng magandang panahon and good health para patuloy tayo sa ating ministry, mga kapatid. So, God bless you all po, mga kapatid, at binabati natin kayo lahat dyan sa comment box at lahat na manonood pa ng replay ng ating pagtalakay ng ating lesson ngayong gabi ito. Inatasan ng Diyos na humayo, Iglesia kailangang matanto, pinakalooban ang bawat isa, lahat ay ihahandog sa Kanya. Iglesia at ako'y hahayo, magtungong linitaas ang sulo, pag-ibig ng Diyos ay ipahayag mo, mamuhay ng anak tulad ni Kristo. Ikaw at ako'y makisangkot, abutin ang mundo at maglingkod, manghawak kay Kristo at sumunod, ibalita darating si Jesus. Iglesia at ako'y hahayo, magtungong linitaas ang sulo, pag-ibig ng Diyos ay ipahayag mo, mamuhay ng anak tulad ni Kristo. Ang manggagapas ay nasaan, halina tumulong sa pag-ibon, tuminong kayo na magbangan ng buhay ng aning Panginoon. Sa kapangyarihan ng Espiritu di ng tao, manat ako'y hahayo. Oo, Iglesia at ako